Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Biyernes, pitsa 17 sa buwan sa Oktubre tuig 2025. Sa ngan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento, kunyang alagad sa kanginan, Malu Inocando Tabar. O banimento sa alas 9 karong buntagas ng programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dito maglangan na ito dahil dawato na itong latest weather update or samtang nagpaabot itong latest weather update ato dahil ipadangat atong front pages. Magsugod ta sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, 2 Mandaue JO workers under probe for theft. Sa Super Balita sa Sunstar, kasilya sa pinumungahan 1 million pesos kantidad. Sa The Freeman, Mayor reveals hospital delay amid 403 million pesos rectification needs. Sa Banat News, sa The Freeman, nanghagit sa bashers nga pasuyupon vloggers sikop sa drug bust. Sa Philippine Daily Inquirer, ICI eyes forfeiture of 5 billion pesos assets tied to flood mess. Sa Philippine Star, flood mess convictions seen in less than a year. Sa Manila Bulletin, ICI says justice not enough, restitution necessary. Ug sa Tempo, Interpol red notice versus Garma sought. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amo ipadangat kaninyo ang ato mga balita ug ato sang paningkamutan nga dunay tay mahinabi gikan sa Pag-asa Mactan. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are
are the one I pray. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa ato mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, police station sa lungsod sa Daan Bantayan di na mahimong okupahan tungod sa dakong kadaot, resulta sa 6.9 magnitude nga linog. Rekomendasyon sa mga engineer nga misusi niini, kinahanglan na kining i-demolish. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante. Dili na mahimong nabalikan sa mga pulis personnel sa lungsod sa Daan Bantayan ang ilang police station Juan Masuta sa mga engineers nga peligro na kini tungod sa dakong kadaot mugna sa bigo nga 6.9 magnitude nga linog niadtong September 20 sa gabi. Mato ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., hepe sa Cebu Police Provincial Office, nga magbutang na lang sila og temporary police station sa compound aron magpadayon ang ilaga na andan nga trabaho. Gitakdang gubon o i-demolish ang mga building ug tukuran kining lain ko nga makahatag na sa budget ang Philippine National Police aron sugdan ang pagtukod niini. Nangita na matod pa og supplier si Police Brigadier General Rodrigo Maranan alang sa pagtukod sa temporary police station. Lagip sa may pasalig si Cebu Governor Pamela Baricotro nga mohatag og assistant sa kapulisan sa lungsod sa Daan Bantayan. Well, the plan really is to establish a temporary police stations. No? Kung pwede within the compound ng Daan Bantayan, if it's that feasible. No?
prefab din ang gagamitin natin dyan. And in fact, naghanap na ng supplier ang ating mahal na regional director, no, to provide a temporary police station by way of yung prefab na yan. No? And our governor also assured us of assistance dito sa Bantayan Municipal Police Station. Sa pagsusi pa sa mga police station sa ikaapat nga distrito sa lalawigan sa Sugbo, ang Bantayan lang ang nagrabihan samtang ang bugos sa police station, Tabugon, Borbon, Taboylan, San Remigio, Midillian ug ang isla sa Bantayan wala ra maunsa og padayon na kini nga giokupar sa mga pulis. Apan gibutyag ni Mangilin nga dunay gihimong engineering work sa San Remigio ug Bugo, sanglit dunay nakita nga mga liki-liki sa semento ug masiguro nga luwas pa kini. Samtang ipaubos sa psychological debriefing at pipila ka mga pulis nga destino sa bawga mga police station human masuta nga natruma usab sila. Ang mohimo nini mao ang Regional Health Service 7 din ang ilang psychological team aga mosusi sa mental health sa ilang mga kaubang pulis. Doon sa mga sitwasyon nga gikinahanglan nga mag-ilis og bagong personnel gikan sa regional headquarters o sa provincial headquarters. Arnold Bustamante, CCT News. Sa laing balita, Kapitolyo mupalit og mga emergency go bags aron ipangapod-apod sa mga konstituente ug magamit panahon sa katalagman. Giangkon ni Governor Pamela Baricuatro nga nadasig siya sa paghimo niining inisyatiba human iyang nahibaw-an nga kini gibuhat sa Pasig City. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Netong nakalabay nga semana, giduwaw sa mga opisyal sa Pasig City Government ang buhatan ni Gobernador Pamela Baricuatro sa Kapitolyo. Gawas sa 2 million pesos nga donasyon ug deployment sa disaster team ngadto sa Northern Cebu. Giapod nila ang emergency go bags nga magamit sa mga piniling apektadong residente. Tungod sa gihimong inisyatiba, giabibahan kini sa mga netizens ug niawhag sa ubang mga mayor nga unta moapod sila sa go bags aron adunay magamit. Hinungdan nga nadasig si Baricuatro sa bagbato niini aron iapod ngadto sa mga konstituente human masayod giunsa paggahin sa Pasig City Government sa maong inisyatiba. This is something that we have to have. So I already ordered Colonel Pastor, head nato sa PDRMO, to look into it. Mangita o sa tawag nakitaan na ng mga items, no? We have to consider also na dapat siya reasonable. Sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head nilang si Dennis Pastor nga mopalit ang Kapitolyo og go bags aron iapod sa umaabot. Ang matag usa adunay first aid kit, flashlight, whistle ug uban pang essential items nga magamit kung mamakwit man o maigo sa bisan unsang katalagman. Gisusi pa hinuon nila kung pila ka buok ang angayng mahatagan nini aron masuta usab kung pila ang igahing pondo gikan sa Kapitolyo. Not all communities are really capacitated in terms of disaster risk management. So we'll be procuring it and still have to get the numbers from the governor and recommend them a number, how many, and we'll be procuring such items to go bags. Ipasabot usab sa Office of Civil Defense 7 nga gawas sa mga basic essentials, kinahanglan ibutang sa mong bag ang pagkaon, tubig ug ubang supplies nga magamit sud sa tulo ka adlaw. Kini aron magpabiling luwas ang bisan kinsang apektado kung ugaling madelatar man ang tabang gikan sa gobyerno. So the go bag should be a principle also, not just the bag. Meaning, if you are in the community, you should also know the hazards of that community. Gawas sa distribution, gisiguro sab sa OCD7 o sa Cebu PDRRMO ang saktong pagpasabot gato sa mga residente kung unsaon paggamit sa emergency go bags aron ilang pangandaman ang matag trahedyang muigo. Because when you provide it, to kay uncle to, yung flashlight kay kuya to. So it defeats the purpose. So there's really a lot of, maybe instructional or training on the use of go bags. It's a very tricky item. Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, dugang duha ka empleyado sa Treasurer's Office sa Mandaue ang gipaubos sa investigasyon human giingong nang hilabot sa pundo sa syudad. Samtang desidido usab nga mopasaka og kaso ang dakbayan sa cash clerk nga nakadispalko og kapin 3 milyones ka pesos. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Nagpadayon ang investigasyon sa syudad sa Mandawi sa gayong duha ka empleyado sa City Treasurer's Office nga gayong nanghilabot og pondo sa syudad. Matud ni Attorney Gonzalo Maligo ng City Administrator nga puros mga job order ang mga nalambigit og mga sub-collector. Matud ni Maligon nga ang usa kanila ang nasakpang ng hilabot sa opisyal nga mga resibo, samtang ang usa ang gikatahong nagbulsa og kwarta. Gingong moabot sa kapin 250,000 ang wala marimit nga buhis. Pag-ora na discover sad. In fact, na-video ana but dili pa namo mapublikar ang detalye until mahuman sa investigation. Duha ka separate incidents, duha ka separate employees. Not necessarily connected din sa first? Not necessarily connected. So mo ang discussion sa namo sa treasurer gapon mag-lose ang control kay imagine kan lana sa duha. Ikabalakan ang maong mga insidente, gingong ang pondo sa publiko ang nawa sa syudad nga mahimo untang magamit sa ubang proyekto. Samtang matud ni Maligon nga giandam na ang ilang ipasaka nga kasong kriminal batok sa cash clerk nga nakadispalko og 3.3 milyones pesos, wala marimit ang maong kantidad sa business tax collections. Ang maong empleyado ang gitaktak na sa serbisyo ni adtong Lunes. Ako lang sa na-explain sa public, di mo guna wa man na gidungan kay ang administrative case dire lang man sa city gi-resolve. Lahi man gud ang iyang required nga evidence compared sa criminal cases nga proof beyond reasonable doubt. So kinahanglan tag mas masusi nga kung sa criminal aspect. Matud ni Maligon nga ang kagamahanan sa syudad nagpahigayon usab og lakang pagrepaso sa sistema pagsubay giunsa ang mga anomalya. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, relasyon sa magtiayong diskaya o construction company nga CLTG Builders gisusi sa Ombudsman og DPWH. Samtang kumpiyansa usab si Vice Presidente Sara Duterte nga dili siya malambigit sa flood control scandal. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Gisusi na sa Department of Public Works and Highways ug Ombudsman ang posibleng relasyon tali sa magtiayong Curly ug Sara Diskaya ngadto sa kumpanyang CLTG Builders. Nasayran nga gipanag-iya sa amahan ni Senador Christopher Lawrence Bongo ang maong kontraktor. Mato ni DPWH Secretary Vince Dizon nga ang maong relasyon may ilang gisukit-sukit karon uban ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Samtang gibutyag ni Remulla nga nagdumili ang magtiayong diskaya sa paghatag og detalye bahin sa ilang partnership sa CLTG. Dugang pa sa opisyal nga wa masayod ang mga diskaya bahin sa joint venture ngadto sa mong kumpanya nga nakabase sa Davao. Danang gimugatan ni Senador Go nga wala siya kalambigitan sa kasamtangang operasyon sa ilang pamilya. Apan may pasalig nga andam niyang tarungon kung unsa man ang mga nakit ang kahiwian, apil na ang posibleng pagpasaka og kaso batok sa mga kabanay niini. Kagahapon, gibutyag sa Independent Commission on Infrastructure ICI nga dili makigalayon ang diskaya sa ilaha aron susihon ang mga questionableng flood control project sa gobyerno. Wala hinuon kinigi kalipay ni Remulla ang mga withdrawal. Apan bisan pa man, pursigido gihapon si Dizon nga pangsusihon ang mga proyekto sa miyaging administrasyon sa walay pagpabor-pabor. Titignan natin ngayon, no, base sa siniwagat ni Ombudsman Boying kagabi, titignan natin yan ngayon. No? Babalikan natin ang mga kontrata na sinabi na mismo ng mga diskaya, lumaki sila starting 2016. So, doon tayo magsisimula onward. Sa laing bahin, kumpiyansa raw sab si Vice Presidente Sara Duterte nga di siya malambigit sa issue sa flood control projects. Taliwahin nun kini sa mga pagduda nga posibleng iduot sa kasamtangang administrasyon si kanhi Presidente Rodrigo Duterte og mga kaalyado nini bahin sa maong iskandalo. Kinituod kay wala man sila gipatumang flood control projects sa ilang buhatan. Makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, cease and desist order sa MV Diamond Highway wa paghihapon malibkas taliwala sa pagtuman sa mga gipangayo nga rekisito sa LGU sa Lapu-Lapu. Nasuta nga ang ilang permit sa Marina 7
na expire na ug di pa kini ma-renew tungod kay naabtan sa memorandum sa buhatan nga nagsuspenso sa pag-issue og shipbreaking permits. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Pelerca. Taliwala sa pagsunod sa mga gipangayo nga mga rekisito sa syudad, hangtod karon wa pa malibkas ang giisyu nga cease and desist order sa nasangad nga barko sa barangay Punta Inganyo, Dakbayan sa Lapu-Lapu nga mao ang MV Diamond Highway. Ang maong cease and desist order giisyu ni kanhi mayor ug karon Congressman Junard Hongchan niadtong Enero 31 tuig 2024 aron nga mahunong ang pagguba niini. Human nga mireklamo na ang mga residente nga ang mga debris niini mo hinungdan nga sila nangasakit. Matod ni Arnel Villaganas, ang operations manager sa mga barko, nga hagbay ra nilang gituman ang mga gipangayo kanila. Usana ni ana ang pagbutang og mga safety nets aron nga dili mapalid ngadto sa mga residente ang mga debris. Samtang nibutyag si Attorney James Alan Saison, ang city attorney, nga ang maong barko aduna nay permit gikan sa City Health Office, Senro ug DNR aron nga mapadayon na ang pagguba niini. Apan sumapa sa sanitary inspector nga kinahanglan aduna sila'y permit gikan sa Marina o Coast Guard aron nga mapadayon ang pagguba niini. Sigon pa ni Attorney Saison nga adunay permit ang MV Diamond Highway sa Marina apan expired na. When we check na sila'y Coast Guard, Marina permit sa una. Unya na expire. So karon si Marina di siya ka-renew because na ay circular nga gisuspend ang mga issuance of permits for shipbreaking activities. Samtang sa habig sa Coast Guard, nibutyag sila nga dili kini ubos sa ilang jurisdiksyon apan andam silang mo issue og certificate of no objection aron nga mapadayon lang ang pagguba sa mong barko. Hinungdan nga kaganihang buntag, nakikita si Attorney Saison sa duha ka hingtungdang buhatan aron nga mapangitaan og solusyon ilabi na nga ipahigayon ang ASEAN Summit sa Dakbayan sa sunod nga tuig. Dugang pa ni Attorney Saison nga ang bagong Regional Director sa Marina 7 nisuwat na og letter ngadto sa head office kung mo-issue ba sila og temporary permit bisan og adunay memorandum circular nga nagsuspend sa pag-issue og shipbreaking permit o muhatag na lang sila og certificate of no objection. Whether we like it or not, eyesore siya sa tuang tourism. So in fact, I intimated to Marina ganina if there's a need for me to meet the Regional Director in behalf ni Mayor Cindy. Willing ra punta mo meet to plea our case, no? Ilaumang sunod semana mohatag na og tubag ang Marina 7 ngadto sa City Attorney. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Mga itong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Yung katang nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Ya, takdol man partner. Say takdol, uy, full moon. Takdo. Tangkod. Tangkod, takdol. Takdo. Tangkod, sa tangkod. Tangkod. Pwede sa takdo. You mean takdo ang oras? Takdo ang oras sa 6:30. Takdol, full moon. Full moon din ang takdol ng buwan. Sumbong ta kasi mama. Hapit na mag-Halloween. Tanawa ra gud nanay og nanay sa tawag din sa mga magpapa. Nanay og tatay tanawa na yung namin ni kailag takdol sukad ng dugay diri sa syudad. Break sa ta partner. Unya sa tong balik kanang dili na takdo ang oras, mga pagisgot-isgot. Please stand by. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma. Ay, wala na problema. Pag Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu Maing Buntag Pinoy ug karon sa ato ang mga paghisgot-hisgot karong buntaga partner. Attorney, atong paabuton sab nga paningkamutan sad no nga mga kontak natong pag-asa tungod aning bagyong Ramil. So samtang nagpaabot ato sang unahon imong paghisgot-hisgot. Sige kay mao na ba ni katong low pressure paghapon yan i-enter na sa par nahimo ng bagyong Ramil. Sige mga atong tan-awon partner kung makakontak ba nato ang pag-asa kabahin ana. Pero akong gusto hisgutan karong buntaga partner kay for the first time, I don't know if this is the first time but murag first time ani nga ang iyang pangan nadawit sa dili gyud directly to the flood control project scandal pero ang iyang papa ang contractor or ang construction company ang contractor nga iya gipanag-iya kuno sa iyang amahan kay kagahapon manggod si Ombudsman Buying Rimulya, Jesus Crispin Rimulya, kauban sa DPWH, ilahang susihon unsay mga posible nga mga linkages ni Senator Bongo ngadto na aning firm nga gitawag og CLTG Builders. Kining CLTG Builders gipanag-iya kuno ni sa amahan ni Senator Christopher Bongo nga matod pa sa Philippine Center for Investigative Journalism PCIJ kini kunong CLTG Builders og laing usa ka contractor mao ni ang top 2 nga contractor sa mga projects didto sa Davao City. So kanang bisan pag moingon ta nga dili direct link, direct gyapon attorney kay papa man nimo kabaw na bitaw ta og maingon tag kanang conflict of interest even under within the fourth degree of affinity and consanguinity under the law, no? So dili sa ta makaingon nga kanang wa lang siya or gaan lang siya considering nga kaning iya mga projects sa Davao siya sad baya ang sinaligan ni kanhi presidente kanhi Mayor Rodrigo Duterte pero sa di pa nato tiwason ato sang dawaton ang ato ang latest weather update especially aning bagyo no. Niyas tong linya karon sa Sir Jomar Aclarino. Sir Jomar, may buntag. Yes ma'am, good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area natong gi-monitor na develop na kini kaninang alas 2 sa kadlawon into bagyo or tropical depression na ay local name na Ramil. So as of 4 AM, ang latest location 1,145 kilometers sa may silangan, habagatang silangan sa may Luzon na ay maximum sustained winds na 45 kilometers per hour dool sa sentro ug ang pagkuso-kuso sa hangin mo abot kini sa 55 kilometers per hour. Hinay ang pag-irog kini sa direksyon sa Kasadpan, amihan ng Kasadpan ug sa atong track ug intensity forecast unya alas 2 sa hapon posible kini na nasa 565 kilometers silangan sa may Vira Catanduanes ug under gihapon kini sa tropical depression category. Posible pa kining mo intensify pa into tropical storm up to severe tropical storm category. Tungod sa hangin o kusog na hangin dala sa bagyong Ramil, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Luzon, ang easternmost ng Quezon, Camarines Norte ug Sur, Catanduanes, Albay, amihan ng bahin sa silangan bahin sa Sorsogon, ug sa Visaya signal number 1 ang silangan bahin sa Northern Samar. So
expected ng 39 to 61 kilometers per hour na kusog na hangin dala sa bagyong Ramil within 36 hours or na ay minimal to minor threat sa life ug sa property. Tungod kini sa easterly sa atong weather conditions sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita na mga pag-uwan o kini mga thunderstorms na ay usahay kusog ng mga pag-uwan na posible ang flash floods or landslides, ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Pwede nito mag-monitor sa latest update ng bagyong Ramil, unyang alas 11 sa buntag ug sa atong mga gi-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Ang bagyong Ramil mo pass close o magpaduol sa Catanduanes or ug makalandfall diha sa may Aurora or Quezon Province by Sunday morning or afternoon ug makagawa sa atong Philippine Area of Responsibility sa Lunes sa buntag. Ang hangin sa Visayas, hinay nga to na sa kasarangan ug ang kadagatan, malinawan nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 31 degrees Celsius. Ug ang Philippine Standard Time alas 8:37 sa buntag gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas. DOST Jomar Clarino. Sir Jomar? Yes ma'am, good morning ma'am. Yes, good morning sir. Sir, unsay kuan kanang epekto ba kaaning Ramil no or kanang rain conditions sa mga dapit nga naapektuhan sa linog dito sa norte og kining bag-o lang karong buntag katong naigo sad sa 6.1 nga linog dito sa Surigao? Karong ma'am, diri sa Cebu, expected nato today and tomorrow taas ang chance ng mga pag-uwan. So tomorrow, ang extension niya or hinungaw posibleng maka-apekto sa portion of Visayas. So diha sa may lalawigan sa Mindanao is makasinati gyapon sila na mga pag-uwan tungod kini sa localized thunderstorms. Okay. Salamat Sir Jomar ug maayong buntag niyo tanan dinas Pag-asa Mactan. Okay, sa payan ma'am, salamat, good morning sa tanan. Okay, mao ka to si Sir Jomar Aclarino na ato lang gipangutana kay tinuod partner. Actually same tag pangutana mo sa to akong pangutana unta to. Kay ganinag yung buntag pagmata na ko naman ko kaning notification ba unsay mga earthquake no nakaana ko ono kanang ang una gyud nimo hunahon basta Surigao is tsunami and karon sad ang pag-uwan kay kagahapon si Carlo Lugarta ang City Planning and Development Officer sa Bugo nag-post sa Facebook no kay friends from his Facebook nga paitin taon kaayo kay ingon siya na naunsa na ni kanang nalinugan pa ta uwanon patag maayo nagpaytay og every now and then. In fact nasa lay meetings di gyud di matiwas-tiwas kay taod-taod tay og paet. So pa kay tarong tulog unya ingon ana pay kahintang ba. So wala ato sang iampo ato makaigsuonan didto and then hinaot pa nga kining gatong na mention man ni Sir Jomer nga posible adto sa Catanduanes so may mga Bicol region areas no. Well duol na gihapon sa Visayas part niyo kay gahuman sa Bicol, gahuman before maabot didto. Na Eastern Visayas nya tapad-tapad na magyud na ang mga probinsya diha. So hinaot lang sa dunta nga dili nimo intensify further si bagyong Ramil yato sang iampo ato makaigsuonan sa Northern Cebu nga dili lang sa dinana kadako ang epekto. Gato man kaigsuonan sa Surigao labi pa dili po 6.1, 6.10. Niluyan kuno sa dito. Linog didto sa Surigao. Okay. Nya atong ipadayon atong gihisgutan partner kay malagi ang DPWH og silang si Ombudsman Martires nagtinawagay man kuno sila human atong desisyon sa mga diskaya nga dili na lang kuno mopadayon sila sa ilahang i-back out sila sa ilahang cooperation sa mga investigasyon nga himuon sa Independent Commission on Infrastructure kon ICI. So pagkahuman ato, sabot sila nga tan-awar guna diha kung unsay linkages aning Bongo sa mga diskaya. Kay matud pa basin kuno dunay linkages pero ang senador partner dali sad ning patawag gagahapon og press con paspas kaayo diin iyang gihimakak niyang tanan partner. I fear nothing kay wa gyud kuno siya nabuhat. Okay. But di po mo malikayan nga people would also say na mo ding hilom kaayo sa flood control issue because it is true man sad. Sukad pagbutuan ni mailhan man nimo ang mga senador nga sige tagaw-taw ang uban hilom so apil ni siya sa wa kaayo ting tingog party ani. Okay, is it normal for a senador nga we are confronted with such a massive scandal nya day magpakahilom lang ka? This is not to impose of course anything pero ang gi-expect man gud sa tao is
kung ikaw gibutar ka diha as one of the 24 senators, dapig sad siguro ka sa kuan sa katawhan. Yeah, kay mao biya you are voted mo bitaw ng representative of the people. So ang people are expecting sad nga be our voice pod. Mura bag kung media pa ka, ikaw ang voice of the voiceless, pero karon daghan naman kay voice ang mga tao. Voiceful naman. Tinuod. Voiceful naman kay mga tao, pero mo lagi listen to the right voice lang or kanang to the accurate voice lang pod. So in this case, di gyud pod ta ka help no, regardless of whatever your political leaning may be, trying hard to look at things from a neutral perspective. It is also true nga kanang daghan ang nangutana, even other parties pod nga wala gini tingog-tingog si kuan na-question ganito sila si Kiko Pangilinan nga Pia Ontiveros nga nung hilom kaayo ana ba nga hilom kay sila sa issue. So now inigawas aning istorya, all the more mo gawas mao di ay mo ana ang mga tao bag. So kana pod apil pod na. So kaning this came also after ni katong atong gisgutan kagahapon attorney nga murag ng luod ng mga diskay din na lang miya na mo apel ay kamo na lang diha ana ba di na lang mi mo enter. Di ba? O di man dai ninyo himuong state witness. So iyang giingon wa siya kaila sa mga diskaya nor is he linked to them in any way, but when you are the son of your father and your father is linked to them, isn't that considered a way to be linked to them? But sige muha man sad na no, pwede man sad ka moingon kay tanan kita na matay ginikana no, with not necessarily nga kaila gyud ta ang tanan. In fact kung magpakasal ga ita usahay ang atong maninang ninong dili man nato kaila, pero ayo iapi lang na diha kay ato nang kuan ingon ana ba. But ningon gyud noon siya, well, we are thankful also nga moingon si Senator Bongo na he welcomes any investigation that will be made against him. Ningon siya, let the facts speak for themselves. I'm not hiding anything. I am not afraid because I am not at fault. I am not involved in any anomalous projects. I took an oath to serve the masses. I hope mo patigbabaw ang panginahanglan sa masses ug justice for the masses as well. Karon pa ko naka-realize partner nga kini bidayang CLTG. Ang pangan nga naa sa CLTG Builders. Christopher Lawrence. Si initials man dai ni Bongo. Senator Christopher Lawrence T. Go. Yes. So, ako gibasa diri partner nga ang PCIJ ko no, Philippine Center for Investigative Journalism, and kani sila dili magyud nimo pagawas og mga data or information. Wa na subay kay mao magyud na ang ilang kinaham, mao man na ilang trabaho. So earlier matud sa PCIJ duha kuno ka family firms run by the Go family, kining CLTG Builders og Alfrego Builders and Supply, mao ni ang top contractors dito sa mga project dito sa giingon nga political turf sa mga Duterte nga mao ang Davao City. And we all know that when you say Davao, that's Duterte Kingdom. And when you say Duterte Kingdom, na ginastapad si Bongo even before pa. In fact, siya ba na ang hatag og proof of life kani adto pa, di ba? Mag-send siya picture, mag-post siya na. Nya kani di ay kunong si LTG, do naman dai ni joint venture with usa ka diskaya firm nga katulaging St. Gerard Construction firm para sa mga proyekto dito sa Davao City. So, ang PCIJ sad nakakita nga kining joint venture projects pagka 2017 failed to meet contract deadlines nya. Again, CLTG is owned by Go's father nga si Desiderio. Yung papa Desiderio, pero ang initials iya ha. Kanang initials sa senador. Unsa man sad nang pitsa ang 2017, that was under the presidency of President Rodrigo Roa Duterte. So, di mo malikayan nga nay mga kanabang ingon ana nga mga circumstantial ba na attorney? Circumstantial evidence ba na? Or implications ba? So, muna, although gihimakak man sa ni Senator Bongo partner kay ni back out man kuno ang CLTG construction, CLTG Builders ani, back out sila sa joint venture with the Discayas nya ang katukonong ilang firm finished all pending projects in 2019 nya gi-retired na kuno in 2022 or by the end of the Duterte administration. Muna giingon. So, ambot kung unsa sa di katinood ang pangangkon nga gihuman kuno nila tanang pending projects in 2019, nya pag 2022 gi-retire.
Ana kay siya nga sila man to pero nganong giundang man sad. Ana gani siya nga I have nothing to do with their business kaya sila ang dapat na tanungin niyo at hindi ako. Imo na pamilya lang. Ikaw man ang nasa public unsa na scrutiny, no? So di gid na malikayan po. But kana po nagpadayon man sad ang independent probe sa ICI tunang tan-awon pero giawhag na niya ang mga diskaya nga tugan mo sa tinuod. Ingon siya. Isulti kuno kinsa ang mastermind. Mo na iyang giingon. Mo kinsa day mastermind ani kaha. Nganong siya di masud niya isulti. Kung basta siguro siya kay Bawsan. Basta siya kay Bawsan kinsa mastermind. Mo na giyon ato nang kanang atangan, ato nang apungan, ato nang tutukan pod. And I think this is a good development sa flood control nga scandal, partner, no? Just to prove ba nga wala bitay mga sacred cows nga wala jay pili. So hopefully kato pang uban diha nga mga senador nga murag nagpakahilom sa Kinsa man yung pasabot si Bilyar? Unsa nagpakahilom mo ko nadunggan nga Bilyar. Duha ba sila ka buok, di ba? Duha na sila ka buok. Tulo na bano nahuman naman tong duha mama. sila ka buok karon. Ang kanang usa sa naglingkod ron si Mark Villar, DPWH kani adto. DPWH under the administration ni President. So for sure nasad ni siya yung mga kasayuran, di ba? Nya murag hilom man kayo sa Senator Villar. I don't know unsay hinungdan sa iyang pagpakahilom, but this is a good start nga hinay-hinay nga maukay ba, and sa mga leaders nato, it will take a lot of kining political will kay of course the Villars are Villars. Yes. They have been in politics in power for the longest time. I think wala siguro Congress wa sila. They've also been in business for the longest time. Ana sa yung mga karaan pa before sila nahimo sikat ba na sana. So kana no daghan manggod mga interests ba. When you say interest, di man sad, to be honest and realistically speaking, attorney, dili man ta unsa na kanang makabuot unsay mga business dealings sa ato ang family members. So to me, would have been at the start of this flood control mess, would have been wise also mag full disclosure ka. Ako si Senador Bongo, ako mo pabaw lang ko ninyo nga samtang wa pa ninyo kay paybaon lang tamo that a member of my family is involved in this business and ako wa koy dealing sana. Kaysa unya nakamusulti nga nanggawas na, di ba? Defensive na kay kagate. In an ideal world, in an ideal. Dili po, in an ideal world, wam say corruption, attorney. So dili ka mo explain. Di ba? So pananglitan di man gyud ta ka control sad. Mo ba ta na ingon in a basket na gyud na bad eggs. Pareha sa usa ka pamilya kay. Sa usa ka pamilya nam sige simang. So depende lang kung sila'y patanawon, ako'y simang. Kung ako'y patanan, daka mo'y simang. Ay, depende sa makauna. So, ingon na nasamot pa in an organization. In this case, an institution. Di ba? Sa usa ka bulig galubi na buang. Nalakangan ko sa buwan nga takdol. Balik sa takdol. Ako bulig sa dayan tawagan sa lubi, attorney. Bulig kanang kumpol sa bunga. Ako naandan nga bulig kay saging man, but it means the cluster, no? Cluster. Bulig sa siya sa lubi. Di ba natay nakatunan today? Maghimo niya tag ko anang uban nagrahan kay content nga mga inamo. Arita mag-content anang mga Bisaya nga words and their realistic meat. Ay, okay lang. Dili man pang viral ato kay kung ganahan pa ta musikat na dugay na ta ni tumbling. Bitaw tinuod attorney kay daghan ka iron nga who are making attempts ba at kanang Bisaya-ification kana ba? Di man mao ilang meaning. So may pa no like that. Ano ka bulig. Bulig. Kaya nasa ila meaning ang bulig. Murag si kuan ba bulig tabang. Tabang. Kung verb tabang. Kung noun kanang refers to kato imong giun hugpong, kumpol, hugpong, pundok nana. Inspired na kay Tang Ferdy. Hi mga katamislat. Ugma mag-vlog ni si Ferdy. Mag-vlog na si Ferdy ugma ter. Hi mga katamislat na taron sa north ana. So kana siya attorney. Ang kana lang no for me, it's important now more than ever. Panahon sa panginahanglan o panahon sa kanang kangit-ngit sa usa ka nasod nga ang mga tao nagpiang-piang pa sa kalamidad, nagapiang pa sa kanang
kanang mga lain-laing problema sa kalisod, hinaot unta nga ang mga tawo nga atong gipili o gibutang sa katungdanan, may magsilbing iwag o kanang kahayag ba nga muhatag kinatog paglaom, di mo duot nato tumang kalisod. Or bisan pa lagi katay kanay mo ibalik nga commission o omission. Wow. Just because nagpakahilo mo diha doesn't Lawyer. mean nga mag-lawyer na jud ka ni partner. You know, kanang ang inyong pagpakahilom diha walay natabang sa mga nagkinahanglan sa inyong tabang. So nagiingon attorney nga evil thrives when good men do nothing. Except yung nagsulti ana. Basta na ana. Basta natin nag-ingon ana. Basta natin nagsulti. Hindi lang ko according to. Di gid ko mapasar abogado attorney kay mo. In the provision kuan of the revised wa man tayo ana, di man ta ka memorize, makanumdum na ta. Pero di ta ka memorize, di hagbong ra gyapon. Dili man kinahanglan jud i-memorize. So na lang ta. Salig lang ka kay abogado na. Okay, padayon attorney. Padayon ta. 100 days naman di ay si Mayor Archibald si sa iyang pangatungdanan partner. Nga sa iyang 100 day gagahapon ba ni iyang 100 days in office. So iyang gipang outline iyang mga accomplishments, iyang mga projections that fell short, okay? O iyasang mga realizations ba. Unsa man yung accomplishment attorney? Well, ang gibutang dire sa report katong iyang 10-point agenda mo good partner nga iyang gi-present for example partner kaning kuan area sa Barangay Talamban, Banilad, Bulacau nga sa una grabe kuno ni ka traffic karon murag ni arang-arang naman kuno partner ang traffic. Wala so ikaw man dire. Dito dapit sa mo ni samot mag traffic kay naay kuan kanang sa tawagan na traffic light nga gibutang pero depende pod basig ako lang pod ng time nga mogawas ko. Kasi ikakadlaw ni. Pwede gawas mas malu ato ni traffic na. Pero pwede sad na nga ni gawas sa mayor way traffic kay nakatutok ang tanan. Na may mag-una nga kuan. Oh yes, actually. So iya sa gi-highlight kining mga inspections o negotiations involving mga DPWH projects nga di ba meet man to siya sa mga sa mga taga DPWH aron sa taon unsay mga status ani mga kuana mga projeka kay asa na ni sila in the light atong kuan lagi no flood control project scandal nya duna say kuan iyang giingon nga ang situation kuno sa city to declare a state of calamity to expedite the release of funds for urgent response. Iyang gi-emphasize pod nga due process takes time and often hampers swift action. So kadtong mga dunay mga kuan kinahanglan nun usag usahay madilatar kay tungod aning mga gikinahanglan nun sa panggobyerno ikaw sayod ka ana partner nga di mo gid madali-dali. Pwede sad pangitaag paagi pero okay. Pwede na pangitaag paagi. 108 projects partner. 108 projects within the first 100 days. Mao na iyang gipasiata. So mas daghan pa ang iyang proyekto nga nahatag kaysa adlaw nga iyang pagserbisyo. More than one project a day. Lead. No. Mao daw ni lead kasi may nag-edit. Mo ta na iyang lead ba sa sud sa akong usa ka gatos ka adlaw, kapin sa usa ka gatos na ka proyekto ang atong nasugdan ug padayong gipatuman ana. Key health initiatives niya ang pag-upgrade sa Guba Community Hospital nga karo kining Guba part asa man ni dapit dito sa North District sa North District na bukid po ni. Doon na ko ni X-ray services dito for the first time. Nya doon na sa mga upgrades to various barangay health centers. Dayon kining City Hospital katong CHAMP na sa dining CHAMP City Hospitalization and Medicine Program provided 37 million worth of financial assistance, medical assistance kadto sa mga indigent families. So doon na sa ilain sa food security ug sa uban pa mga natad. So hydroponics kini the City Hall hydroponics greenhouse gi-launch sa niya diin nagpakita ning sustainable farming practices kay kini siya engineer man nino pero aside from being an engineer na environmental advocate sa ni siya for mga green practices. So mo na mga model farms were established in mountain barangays to encourage community level food production. So mao na ang pipila sa mga iyang nasulti dito partner kagahapon sa iyang state of the city sa iyang first 100 days in office. So daghan siya mga gipang-ingon. So next step ani after 100 days is the sustainability beyond the 100 days pod. And
hangtod na sad for the first year in office. We continue to pray and hope for the success of our leaders kay ang kalampusan sa ato ang mga leader nga gibutang sa katungdanan also means kalampusan sad sa mga tao nga labi pa nagyud sa ato ang mga panginahanglan. Okay, napupos na itong oras, partner. Napupos na di ay. Napupos na gyud murag kandila. Naupos. Naupos din. Attorney ha. Maayo ha gid. Dapat na jud ka mag-content kay mutan-aw na jud ko ano. Ang kandila is naupos. Oh, bitaw ang kandila ang napupos kay nahuman na. Okay, ang naupos is kanang slowly dwindling. Wow. Ate padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Pulong mo ang diwat sa galang ko. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Ang paglitok nini, tamis kayo alang kanato mga Katoliko. Maman gani nga ang pag-ampo sa Santos nga Rosario, gihimong devotions sa tanang mga Katoliko. Why do we pray the Hail Mary? Wa kita magampo ngadto kang Maria. Kita naghangyo kaniya, ngay ampo kita niya. Dako kayo ang role ni Mary sa atong kaluwasan. Kay diya kini magsugod siyang pagsugot sa kabubuton sa man. Sa Lucas 1:38 nagaingon, mingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo. May tabo unta kadako ang imong gisulti. Mao kini ang oras nga si Kristo miabot diha sa katawhan. Busa dili mahimong isalikway nato si Maria. Pag himo ni Jesus na bino sa tubig, gihimo kini niya tungod sa hangyo ni Mary. Kini mo igong kamaturan nga si Mary ang lamang sa atong pagtawon o demosyon. Tungod kay siya, inahan sa itong mahal nga Jesus Kristo. Busa sa imong pag-ampo sang pita usab si Mary, pinagi sa paglitok din. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. May igsoon, mao kini ang pulong nga naghatag kanato giya kang adlaw. Magampo kita. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Nagitong amahan, salamat sa imong paghatag kanamo sa mahal nga Birhen. Salamat nga siya niya uban kanamo nga among gihimo usab ngayon. Kay kung wala si Mama Mary, walay makapahimanglo kanamo kun kami na isalaan na sa among dalan. Siya isip among inahan ang kanunay nasa among kiliran nga maghatag kanamo og giya ngadto padulong sa imong bugtong anak ka Jesus. Amen. Mansamahan sa Anak sa Espiritu Santo. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mga nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, nilang Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, to mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, ug Sir Ferdy, salamat. So di pa ko manamilit, I'd like to greet advance happy birthday sa akong mother-in-law, Mama Vicky Tabar. Advance happy birthday, Ma, sa emuhang adlaw na tawhan, ugmang adlaw, sa kasumaran sa emong adlaw na tawhan, ugmang adlaw. May you have good health and more birthdays and blessings to come. Salamat sa iyong papakig-uban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Happy weekend. Sa Friday man. Friday lagi. Sakto partner. Happy weekend and see you next week sa programang Hello Cebu. Mayong Buntag Pinoy. God bless us all. Hello